Tatawagan ko sana si Kamahalan nang maalala kong naiwan ko palang cellphone ko sa drawer. Bahala na. At aantayin ko na lang siya sa kondo niya. Para po sa tabi, kuya. Agad din akong bumaba sa jeep nang nasa tapat na ako ng building kung nasaan ang kondo ni Kamahalan. Good evening po, Ma'am Chelsea. Bati sa akin ni Manong Guard. Kilala kasi si Kamahalan dito kaya pati ako'y kilala na din. Mag-isa lang akong nag-aantay sa elevator nang may lalaking tumayo sa likuran ko. Naka-jacket ng itim, nakasombrero pa pati. Ngumiti pa ito sa akin at tumingin ako sa gawin niya. Parang gusto ko tuloy umatras at nagdadalawang isip ako na sumakay ng elevator kasabay ng lalaking ito. Parang may kung anong kaba akong nararamdaman sa puso ko. Tumunog ang elevator hudyat ng pagbukas nito. Wala na din akong nagawa kundi ang sumakay. Sumunod naman ito sa akin at nagpwesto sa likuran ko ulit. Miss, papindot nga ng 5th floor. Salamat, dinig kong sabi nito sa akin. Tumalima naman ako. Maya-maya ay naamoy ko itong nagpabango. Pero kasabay nun ang pagkahilo ko at unting-unting pagbigat ng mga talukap ng mata ko. Hanggang sa nagdilim na ang paningin ko at naramdaman ko na naman ang pagsalo ng mga braso sa bewang ko. Hawak ko na po siya. Ani ng lalaki nang dukutin nitong cellphone sa bulsa ng pantalon niya at may tinawagan. Pinangko nito si Chelsea na wala ng malay. Saka lumabas ng elevator at nagpalinga-linga pa para makasiguro na walang tao sa paligid. Dinala niya ito sa isang silid at marahang inilapag sa kama. Thank you. You can now leave. Ani sa kanya ng isang lalaki na nag-utos sa kanya para dalhin dito ang babae. Salamat po sa bayad, sir. Tinanguan lang ito ng lalaki sa kanilisan ng lugar. Umupo naman ito sa kama habang matamang tinititigan ng maamong mukha ni Chelsea na payapang natutulog. Umangat ang kamay nito sa kahinaplos ang pisngi nito. Chelsea. Anas nito sa pangalan ni Chelsea. Nagpakawala naman ito ng sunod-sunod na buntong hininga saka tumayo sa kinauupuan niya at lumabas sa kwarto. Nagising ako na madilim ang paligid. Medyo nahihilo pa ako. Nagimbal naman ako bigla nang maalala kong nangyari sa loob ng elevator. Yung lalaki. Takot na usal ko. Saka ako napaupo sa kama at pilit na inaaninag ang paligid. Nasa ibang kwarto ako base sa nakikita ko dahil sa mumunting liwanag na nagmumula sa labas ng bintana. Nagmamadali naman akong bumangon sa kama at lumapit sa pintuan. Pero ganun na lang ang pagkabahala ko nang malaman kong nakalak ito. Tulong! May tao ba dyan? Pakawalan niyo ako dito! Nagsisimula na namang sumibol ang matinding takot at panginginig ng katawan ko. Sinong magpapadukot sa akin? Kayong wala naman akong kaaway. Sinong nagdala sa akin dito? Anong kailangan niya sa akin? Sunod-sunod na tanong sa isip ko habang pinipilit kong mabuksan ang pinto. Pero bigo pa rin ako. Tulong! Sigaw kong muli. Cody, tulungan mo ako. Hindi ko na napigilan ang mga luha sa mata ko dahil sa takot. Palabasin niyo ako dito! Natigilan akong bigla nang madinig ko na may nag-ingay sa labas ng kwarto. Idinikit ko pa ang tenga ko sa pinto para madinig kong ingay na yon. May tao ba dyan? Pakawalan mo ako dito, please! Pero wala akong natanggap na tugon mula dito. Ilang minuto na akong nagkakakalampag sa pinto at sumisigaw ng tulong. Pero wala talaga. Nangihinang mga tuhod kong napaupo ako sa gilid ng pinto. Cody, saan ka ba? Tulungan mo ako, please. Umiiyak na bulong ko na anay may madidinig niya ako. Hanggang sa hilahin na naman ako ng antok at nakatulog na ako habang nakaupo sa sahig. Naramdaman ko pa na may bumuhat sa akin at inilipat ako sa kama. Pero di ko na kayang imulat ang mga mata ko dahil na rin siguro sa pagod kakaiyak. I'm sorry. Dinig kong bulong nito sa akin, saka ako hinalikan sa noo. Sino kayo? Ba't ako nandito? Kinabahang tanong ko sa dalawang lalaki na pumasok sa kwarto. May dala pa itong tray ng pagkain at inilapag sa lamesa na nasa gilid ng kama. Kain na po kayo, ma'am. Ani ng isang lalaki. Mga nakaitim ito na suit tapos may suot pa na shades. Tumayo ang mga ito sa gilid ng pinto habang nakaharap sa akin. Hindi ako kakain. Palabasin niyo na ako dito. Malumanay na saad ko sa kanila, saka bumaba sa kama. Umaga na din pala, nang matanaw kong bintana. Sorry po ma'am, pero kami ang pagagalitan ni boss pag pinalabas ka namin dito. Kain na po kayo at hindi naman namin kayo sasaktan.
Paliwanag naman ng isa. Pero kailangan ko nang umalis dito. Hinahanap na ako ng kuya ko. Ng boyfriend ko. Please, nagmamakaawa ako sa inyo. Pinagdikit ko pa ang mga palad ko para magsumamo sa kanila. Nagkatinginan pa silang dalawa bago ako tinignan ulit. Pasensya na po talaga ma'am, kain na po kayo. Napabuntong hininga na lang ako na parang nawawalan na ng pag-asa na makaalis dito. Sino bang nag-utos sa inyo na dukutin ako? Seryosong tanong ko sa mga ito. Pasensya na po ulit ma'am pero hindi po namin yan masasagot. Wala nga akong mapapala sa mga ito. Bumalik ulit ako sa kama at umupo sa gilid nun. Kagabi pa ako hindi kumakain kaya naman kumalam bigla ang tiyan ko. Nang mapasulyap ako sa pagkaing dala nila. Mukha namang masarap kaya kinain ko na lang din. Wala naman sigurong lason ito. Pagkatapos kong kumain ay agad ding umalis ang dalawang lalaki. Paikot-ikot lang ako sa loob ng kwarto at nag-iisip ng paraan kung paano ako makakalabas dito. Muli kong nilapitan ang pinto. Baka sakaling hindi nakalak. Pero kagaya kagabi dismayado ulit ako. Napaupo na lang ako sa ibaba ng kama. Cody, ay biglang napaangat ang mukha ko nang bumukas ang pinto. Tara na po ma'am. Pumasok ulit ang dalawang lalaki kanina. Saka ako inalalayang makatayo sa sahig. Teka, saan nyo naman ako dadalhin? Kinakabahang tanong ko sa kanila. Nagulat na lang ako nang bigla nila lagyan ng piring ang mga mata ko. Saan nyo ako dadalhin? Nagpumiglas pa ako sa mga ito. Kay boss po ma'am, kailangan ka daw po niyang makita ngayon. Sagot ng isang lalaki na nasa kaliwa ko. Katapusan ko na ba ito? Bakit pakiramdam ko huling araw ko na ngayon dahil sa kakaibang kaba sa puso ko? Abot-abot ang tibok ng puso ko na hindi mapakali. Wala na din akong nagawa nang alalayan ako ng mga ito na maglakad. Wala naman akong maaninag kundi puro dilim. Nakikiramdam lang ako sa paligid ko. Mahaba-haba pang nilakad namin. Maya-maya ay nadinig ko ang isang lalaki. Dito na lang tayo ma'am. Anito saka tinanggal ang panyo sa mata ko. Napakurap-kurap pa ako para mabawi ang liwanag ng paningin ko. Nagulat na lang ako na mapagtanto kong nasa malawak na pasilyo ng kondominium pala ako. Madaming mga tao na nasa paligid ko. May biglang tumugtog sa kung saan. At agad sumayaw ang mga lalaki na hindi ko alam kung saan nanggaling. Basta na lang lumitaw sa harapan ko. Kunot noon naman akong nakatingin sa kanila. Bakit may ganito? Anong meron? Pinalibutan pa ako ng mga nagsasayaw. Natutuod ako sa kinatatayuan ko. Di ko alam kung anong gagawin ko. Aalis ba sa lugar na yon o mananatili ako hanggang sa matapos? Bigla naman nag-alisan sa harap kong mga sumasayaw at pumailan lang ng isang malamyos na tugtog. Hindi ko alam kung maluluha ba ako o kung ano nang makita ko si Kamahalan na kumakanta habang papalapit sa akin. Malungkot ang itsura nito habang nakatitig sa akin ng mataman. Ramdam at kita ko pa rin sa itsura niyang sakit at lungkot gaya ko. Teka, bakit siya nandito? Ibig sabihin siyang nagpadukot sa akin kagabi? Siya ang dahilan kung bakit ako nakulong sa kwartong yun. Ang sama niya talaga. Tinakot niya ako na sobra. Ang buong akala ko'y nasa panganib ang buhay ko. I missed you, mami ko. Malungkot na sabi nito sa akin. Nang tumigil ito sa paglalakad isang dipang layo mula sa akin. Agad akong nag-iwas ng tingin sa kanya nang hindi ko na mapigilan ang luha sa mata ko. Nasaktan lang ako dahil hindi ko matanggap na hindi ka buntis at hindi pa rin ako magiging daddy. I'm sorry kung nasaktan kita dahil sa pamabaliwala ko sa'yo nitong mga nakaraang araw. Iniwan kita at mas pinili ko pa na magpakalasing sa ibang lugar para makalimot sa sakit dito sa puso ko. Pero hindi ko naisip na hindi lang pala akong nasasaktan. Na hindi lang pala akong sobrang nasasaktan. Di ko naisip yung mararamdaman mo. Imbes na damayan kita at subukan natin ulit yung maliit na tsansang magkaka-baby din tayo. Pero sinaktan kita. I'm sorry, Chelsea ko. I'm sorry if I was being a jerk. Di ko naisip na mas mahalaga ka sa akin kaysa sa ano paman. Okay lang sa akin kung wala tayong anak. Basta ang mahalaga sa akin ay ikaw. Hindi ko kaya na mawala ka sa akin, mami ko. I'm so sorry. Please forgive me. Sorry kung nasigawan man kita. Nadala lang ako. Masaktan lang ako nung sabihin mong tatapusin na lang natin ang lahat. I can't bear to lose you, Chelsea ko. Hindi ko na malaya na panay buhos na palang mga luha ko sa mata.
Dahil sa mga sinabi niya, gusto ko siyang lapitan at yakapin. Sobra ko na siyang miss. Pero may pumipigil sa mga paa ko na gawin iyon. Tinitigan ko siya ng mataman habang pareho kaming umiiyak. Ito yung unang beses na nakita kong umiiyak si Cody. Mas lalo niya lang pinatunayan sa akin na mahal niya ako. Dahil sa pagluha niya sa harap ko. Naglakad ulit ito palapit sa akin. Nagulat na lang ako nang lumuhod ito sa harap ko at niyakap ako sa bewang ko habang nakasubsob sa tiyan kong mukha niya. Please, mami ko, say something. I'm sorry. Paulit-ulit na hingi nito sa akin ng tawad. Pumilos ng kusa ang mga kamay ko, saka hinawakan ng balikat niya. Pinatayo ko ito saka ko pinunasan ng mga luha sa pisngi niya. Hinalikan ko ang mga labi niya na hudyat na tinatanggap ko ang sorry niya. Naramdaman ko naman ang paghawak nito sa magkabilang pisngi ko, saka siniil lalo ako ng mga halik niya. Nadinig ko na lang ang palakpakan ng mga tao sa gilid namin. Saka ko lang naisip ulit na hindi lang pala kami ang tao dito. I'm sorry, mami ko. I love you. I love you, Chelsea. Ani nito saka ako niyakap ng mahigpit. I love you too. Sumisinghot ko pang sagot sa kanya. Maya-maya ay humiwalay ito ulit sa akin. Lumapit sa isang lalaki saka kinuha ulit ang mikropono. Mahal kita at kaya kong tanggapin kahit hindi man tayo magkaanak. Basta kasama lang kita, kontento na ako. Nito saka muling naglakad pabalik sa akin. Ikaw ang Chelsea na nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Mula nang makilala at mahalin kita. Ikaw ang Chelsea na nagbibigay liwanag sa madilim kong buhay. Hindi kumpleto ang buhay ko kung walang Chelsea na kasama ko. Hanggang sa pagtanda ko. Okay lang sa akin kung hindi man tayo biyayaan ng Diyos ng mga munting supling natin. Mahal kita, Chelsea. Mahal na mahal. Napangiti na lang ako sa kanya habang lumuluha pa rin sa dami ng mga sinasabi nito sa akin. Nagulat na lang ako nang lumuhod ito sa harap ko. Pero sa pagkakataong ito ay may inangat itong pulang maliit na kahon na may lamang singsing. Napasinghap pa ako at hindi ko inaasahan ito. Mas lalo pang bumuhos ang mga luha sa mata ko. Papayagan mo ba akong habang buhay mong bigyan ng liwanag ang buhay ko? Papayag ka bang maging isang Mrs. Chelsea Miraflor Alegre? Papayag ka bang pakasalan ako kahit wala tayong little Chelsea at kamahalan? Hindi ko mapigilan ng mapahagulgol dahil sa alok niya sa akin. Sunod-sunod akong napatango sa kanya. Oo naman. Ngumiti ito sa akin saka mabilis na tumayo at isinuot sa daliri kong singsing. Saka muli akong siniil ng halik at niyakap. I love you, Chelsea ko. Thank you. I promise you na hindi kita sasaktan. Mahal na mahal kita. Bulong nito sa punong tenga ko. Mahal din kita. Tugon ko sa kanya. Okay lang yung anak, Chelsea. Basta ang mahalaga ay ang pagsasama niyo ni Cody. Don't worry at pasasaan ba't makakabuo din kayo? Nakangiting saad sa akin ni Mami Lucinda. Nasa bahay kami ngayon at nag-aasikaso para sa house blessings namin. Gusto kasi ni Kamahalan na dito na kami tumira bago pa ang kasal namin na gaganapin sa susunod na linggo. Medyo busy na din kami ngayon dahil sa pag-aasikaso para sa kasal namin. Nakaschedule na din bukas ang pagsusukat para sa gown ko, pati sa susuotin ni Kamahalan. Si Mami Lucinda naman ang abala para sa ibang preparasyon. Kumukonsulta na lang siya sa amin kung ano pa ang mga kailangan. Kinuha ko na din si Moira para makatulong ko dito sa bahay para sa house blessing mamayang hapon. Hindi na rin ako magkandamayaw dahil sa tuwa at excitement. Lalo pat ilang araw na lang ay magiging Mrs. Alegre na din ako. Kaya nga po, Mami. Yun din palaging pinag-uusapan namin ni Cody. Nakangiting sagot ko dito habang abala ko sa paghihiwa ng mga karne. Masaya ako't ikaw ang mapapangasawa ng Cody ko. I'd never thought na hindi na yan magtitinu eh. Paano? Mula noon pa pasaway na yan sa akin. Parati kung sino-sino lang na babaeng inuuwi sa kondo niya. Mabuti at nakilala niyong isa't isa. Ngumiti na lang din ako sa kanya at sumagi sa utak kong nakangiting mukha ni Kamahalan. Hindi ko din naman inaasahan na mamahalin ko ng ganito ang anak niya. At di ko din inaasahan na kahit ganito lang ang estado ko sa buhay, ay matatanggap ako ni Mami Lucinda para sa anak niya. Bes, nandyan na ang wedding organizer niyo. Nang biglang sumulpot sa kusina si Moira. O siya, ako nang bahala dito anak. Moira, come here at tulungan mo ko. Ani ni Mami Lucinda sa akin. Agad din ako naghugas ng kamay ko saka nagtungo sa salas.
Wala din kasi si kamahalan at may emergency meeting sa company niya. Kaya ito ako kaliwat kanan ng trabaho ko dito. Good morning, Ma'am Chelsea. Nakangiting bati sa akin ng bading na nag-oorganisa ng kasal namin. Ilang oras din ako nakipag-usap sa wedding organizer namin. Saktong pagtayo ko sa sofa ay tumunog ang cellphone ko na nasa bulsa ng pantalon ko. Agad ko din itong dinukot sa bulsa ko. Si kamahalan palang natawag. I missed you already, mami ko. Bungad nito sa akin sa kabilang linya. Napangiti na lang ako ng malapad. Siguro kung nasa harapan ko siya ngayon, naglalambing na naman ito sa akin. I miss you too. Teka, kumain ka na ba? Tanghali na. Tanong ko sa kanya nang mapasulyap ako sa wall clock. Nope, inaantay ko pang order ko. Gusto ko kasabay kita kumain mami ko. I want to go home but I still have a 5 hours meeting. Alam kong nakasimangot na naman ito ngayon at halata naman sa boses niya. Kinikilig lalo ako dahil sa kanya. 5 oras na lang naman, daddy ko. Busy din kami ni Mami Lucinda kaya hindi na kita natawagan kanina. Kumain ka na, okay? Dapat 5 p.m. nandito ka na. Yeah, mami ko. After this meeting, uuwi agad ako. Gustong-gusto na kitang makita at mahalikan Susuluhin din kita mamayang gabi. May paglalambing na ani nito sa kabilang linya. Pero ramdam kong pilyong ngiti ngayon sa mga labi niya. Napangiti na lang ako. Pag di ka pagod, pati ako mamaya pwede naman pagbigyan. Hindi ko mapigilan ng matawa habang nakatayo pa rin sa sala. You know me, mami ko. I didn't get tired when it comes to you. I love you, Chelsea ko. Mahal na mahal kita. Oo na, alam ko na yon. I love you too, mister ko. I love you and I'm badly missing you, Chelsea ko. Damn these feelings. Ani nito sa nahihirapang boses at sunod-sunod na pagpapakawala ng mabigat na buntong hininga niya. I don't know why, mami ko, but I have these feelings that I need to see you right now. Hug you tight and kiss you passionately. Bigla tuloy akong kinabahan sa mga sinabi nito. Bakit parang pakiramdam ko din kailangan ko siyang makita at makasama ngayon. Ipinilig ko na lang ang ulo ko at pinilit na ngumiti at pasiglahin ang boses ko. Sige na, kain ka na, tutulungan ko pa sila mami sa kusina. I love you, Cody. Tawagan mo ako mamaya pagtapos na ang meeting mo ha. Kahit may nagtutulak sa sarili ko na kausapin pa siya ng matagal pero kailangan ko nang bumalik sa kusina para tumulong sa pagluluto. I love you too, mami ko. Sabi nito saka pinatay ang tawag sa kabilang linya. Bakit parang pakiramdam ko may unti-unting sumisibol na kakaibang kaba sa puso ko. Hindi ko alam pero naghaalala ang dibdib ko. Napabuntong hininga na lang ako saka naglakad papasok sa kusina. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pagtulong sa pagluluto para mawala ang kaba at pag-aalala sa puso ko sa kung ano man. Pagtapos maihanda ang mga pagkain, ay pinaakyat na din ako ni Mami Lucinda sa kwarto namin ni Kamahalan para mag-ayos ng sarili. Nagdadatingan na rin kasi mga bisita namin. Pagtapos maligoy, nagbihis lang din ako ng plain white dress na hanggang tuhod ko. Tinernohan ko ng flat shoes. Pulbos at lip tint lang din ang ginamit ko. At di naman ako sanay na maglagay ng kulay sa mukha ko. Tinali ko lang din ang medyo mahaba kong buhok. Halika anak, at nandito na ang iba mong bisita. Nang makababa sa hagdan ay sinalubong ako ni Mami Lucinda. Kinausap ko muna ang iba sa kanila saka ko kinuha ang cellphone ko. Nang mapatingin ako sa orasang pambisig ko. Alas 5 na kasi pero wala pa rin si Kamahalan. Hindi rin tumawag o nag-text sa akin kung tapos na ang meeting niya. Wala pa rin ba anak? Nandito na si Father at si Cody na lang ang inaantay. Bungad sa akin ni Mami Lucinda nang makalapit ito sa pwesto ko. Sinubukan ko siyang tawagan pero wala namang nasagot sa kabilang linya. Panay ring lang. Ayaw sumagot, Mami Sagot ko dito na nagsimula na naman akong kabahan. Baka pauwi na yon. Napabuntong hininga na lang ako saka napatingin sa labas ng gate namin. Pero lumipas ng 1 oras, 2 oras. Wala pa rin Cody ang sumulpot sa bahay namin. Pinagsimula na lang ni Mami si Father. Hindi na ako mapakali sa kinatatayuan ko at sigu-segundo ay napapatingin ako sa cellphone na hawak ko. Magta3 oras na pero wala pa rin siya. Mas kinakabahan na ako lalo. Mami, bakit wala pa rin siya? Kinakabahan na po ako. Pag-aalalang sabi ko kay Mami Lucinda. Kita ko din sa itsura niyang pag-aalala para sa anak. Pero pinilit pa rin itong ngumiti sa akin.
at sinasabi sa akin na dadating si Cody. Baka na traffic lang anak. Antayin na lang natin, okay? Come here at hindi ka pa nakain. Nito saka ako inakay pabalik sa loob ng bahay. Unti-unti na din nag-aalisa ng mga bisita namin. Nasa sala ako at paulit-ulit kong tinatawagan ng cellphone ni Cody pero wala talagang sumasagot. Nasaan ka na ba, Cody? 3 oras ka nang late. Hindi mo pa sinasagot ang tawag ko. Biglang tumunog ang cellphone ko. Agad kong sinagot ang tawag sa akin na makita kong pangalan niya sa screen ng cellphone ko. Cody naman, nasan ka na? Kanina pa ako nag-aantay sa'yo. Pinag-aalala mo ako sa'yo. Sunod-sunod na saad ko sa kabilang linya. Sorry po ma'am, ikaw po si Mrs. Chelsea Alegre? Tanong ng babae sa kabilang linya. Napakunot noon naman ako nang madinig ang boses niya. Oo, bakit nasa yung cellphone niya? Sorry po ma'am, pero nasa ER po ngayon ng asawa niyo. Na-aksidente po siya kanina. Parang pakiramdam ko'y tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Nabingi ako sa sinabi ng babae. Na-aksidente si Cody? Hindi totoo yan. Biglang naglanda sa mga luha sa mata ko. Kasabay ng paghagulgol ko ang sobrang bigat at sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Pakiramdam ko'y pinagsakluban ng langit at lupa ang buong pagkatao ko. Chelsea, Bes, bakit? Ano nangyari? Pag-aalalang tanong sa akin ni Moira. Chelsea, why? Si Mami Lucinda na tumabi sa akin sa upuan habang hinaalo ako. Agad naman akong napayakap sa kanya. Si Cody, na-aksidente Mami. Si Cody, hagulgol ko sa kanya. Gulat din sila sa sinabi ko. Halos himatayin at kapusin ako sa hininga ko dahil naninikip talaga ang dibdib ko. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa takot. Hindi totoo yun. Hindi totoong na-aksidente ang mahal ko. Uuwi siya sa akin ng okay.